Good afternoon mga ka-guys, good afternoon mga kasari. For today's vlog, si-share ni Kuya AJ sa inyo kasi may connection ito sa last vlog ko, yung aking renewal ng business permit. May nagtanong po kasi kung ano daw ba ang kakailanganin kung kukuha ka ng business permit. Well, actually yung permit namin is matagal-tagal na yon, abot na yon ng mga 20 siguro mga almost 20 years na po yung yung business ni Kuya AJ. And kung tatanungin niyo sa akin guys kung paano ko kinuha yon, hindi ako mismo ang kumuha kasi meron kaming pina-process noon. Hindi siya bookkeeper, may alam lang siya konti, pero ang pagkakaalam ko guys, based doon sa experience ko at sa mga napagtanungan ko, at saka meron din ito guys sa mismong page ng ating City of Davao. Applicable po ang iyaw ni Kuya AJ today guys sa mga taga City of Davao na mga kasari natin, kasi iba-iba po yung mga business regulations or revenue code ng bawat city or municipality or LGU. And meron po dito sa Davao is may kaibahan sa ibang LGU dahil yung mga city councils ng iba't ibang LGU is pwede pong gumawa ng mga bagong mga revenue code na applicable lang doon sa nila, sa city nila or sa LGU nila. So ang itatakil ni Kuya AJ today is para sa Davao City. So sorry po sa mga hindi taga Davao, pero most likely mag lang sila guys, magka-difference lang sila ng konti. May iba na hindi applicable sa inyo and meron ding iba na hindi applicable sa amin. So gano'n na lang, pero most likely pare-pareho lang yung mga requirements. May magkaiba lang ng kunting-kunti lang talaga. So unahin ni Kuya AJ, dapat pag magkuha ka ng new application sa business permit is kailangan meron kang DTI. Mag-apply ka muna ng DTI. Once na makuha mo na ang DTI mo is pupunta ka na ngayon sa LGU or doon sa inyong business bureau. Una-una is meron ka dapat capitalization, kung magkano ba yung capital na ilalagak mo. Dito sa atin, in our case, sa mga kasari natin is yung ating sari-sari store, magkano ba ang capital natin. So mag-umpisa yan. Kami noon way back 20 something 2005 guluhan si Kuya AJ. Ang aming dineclare na capital is 2,000. So depende na yan sa inyo kung magkano yung capital na i-declare mo. And after that, kailangan mo meron kang occupancy permit. Occupancy permit or building permit kung ikaw is nakatira sa kung sa bahay lang yung business mo, so meron kang occupancy or building permit. And especially kung nasa mga commercial buildings ka, kailangan meron yan. So hindi yan siya maka-operate ang mga commercial units or commercial buildings kung walang mga occupancy permit. So hihingin mo yan doon sa sa may-ari ng building kung ikaw ay nagre-rent. And after that, kailangan mo rin may contract of lease kung renter ka o nagre-rent ka sa mga commercial buildings, mga commercial spaces, kailangan mo mayroong contract of lease. Pero kung nasa bahay ka lang, hindi na siya applicable yung contract of lease kasi pag mamay-ari mo yung bahay mo and wala namang contract na binabayaran doon, so hindi ka man mag-rent. And after that is dapat mayroon kang barangay clearance kung saan ka kung saang area or saang barangay ka nasasakop. Then after that is pag nagpunta ka na doon, bibigyan ka ng list of requirements ng business bureau at saka doon mo na himay-himayin kasi andoon yung mga sketch ng business location mo. Kung meron kang tao na palalakarin o taga-process is kailangan mo siyang bigyan ng special power of attorney. And ang isa pa palang kailangan is kailangan meron kang certified list of employee. Kung kayo lang mag-asawa ang tatao sa tindahan nyo, kung ikaw ang may-ari, kunyari ako ang may-ari, so ang employee ko is ang aking asawa, si Mami Iya. So sa certified list of employees na kailangan ipanotarize mo is kailangan nandoon yung pangalan ng asawa mo.
bilang sales assistant. So gagawin mo ngayon tindira ang asawa mo. So natatawa ako dahil nung magpagawa ako ng certified list of employees, kasi isa lang naman ang ilagay, si Mami Iya bilang tindera at ako bilang may-ari. So sabi ni Mami Iya, ano lang daw pala talaga siya, tindera. So yun ang kakailanganin para makapag-process ka ng iyong business permit new application. And bago ko makalimutan guys, kailangan mo pa magpapotocopy ng 2 government valid IDs. Isa din yan siya sa mga kakailanganin sa pag-apply mo ng inyong business permit. And after that, kailangan mong pumunta, or pag nakuha mo na yung permit, natapos mo na siya i-process lahat, kailangan mong pumunta sa BIR para ma-register ka officially sa BIR. After that, and so on and so forth na, susunod na yung mga iba pang mga remittances sa BIR. So hanggang dyan na lang muna guys ang share ni Kuya AJ kung paano kukuha ng bagong business permit. Or ulitin ko, ang mga revenue code ng bawat LGU or bawat municipality is magkaiba po. So hindi natin pwedeng i-apply yung revenue code ninyo dito sa amin, and yung dito sa amin hindi din pwedeng i-apply doon sa mga lugar ninyo. And that's all na lang muna for today mga kagay. Sana may nakuha kayong idea sa ibinahagi ni Kuya AJ today, and bye bye muna for now.